Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At salamat po sa patuloy na pag-iingat ng ating pong Diyos sa ating lahat. At salamat din po sa mga provision. At salamat din po na kayo po ay narito ngayong gabi upang makiisa sa gawain po ng ating Diyos, ng ating pong Panginoon. At salamat na nandito po muli magkakapatid na sina Mary, si Jonalyn, si BJ, si Justin, Okay? So, yan po yung mga magkakapatid at kasama yung anak ni Jonalyn. So, tayo po ay tumayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Ephesians chapter 4. Basahin po natin ang 1 to 16. Ephesians chapter 4 verses 1 to 16. Kung nakita na po isang malakas na siya, amen. Amen. Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 16. Verse 1. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocations wherewith ye are called. Kayo po. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Verse 4. there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. Verse 6. One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But unto you, every one of us, is given grace according to the measure of the gift of Christ. Verse 8. Wherefore it said, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave peace unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Verse 10. He that descended, the same also that ascended up or far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measures of the stature of the fullness of Christ. Verse 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Verse 16, altogether ready, read. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make an increase of the body unto the edifying itself in love. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumiti, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli Ama, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat. Tunay na Ikaw ang aming Diyos at Ama na tapat. Ikaw ang aming Diyos na mawain at mapagmahal. Maraming salamat po sa lahat ng inyong pong ginawa sa aming pong mga buhay. Salamat sa mga provision, blessings na aming pong tinatanggap. At salamat din po sa mga blessings pa na aming pong tatanggapin. At higit sa lahat ay maraming salamat po sa inyong pong banal na salita. Na ito po ay malaya namin na pag-aaralan, malaya namin napapakinggan. At dalangin ko po sa gabing ito, sawayin mo po ang anumang gawa ng kaaway, huwag makadlangan ang pangangaral ng inyong banal na salita ngayong gabi. At dalangin ko po, Ama, itago mo po ako sa inyong likuran, nawa ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. At maraming salamat po aming Ama na patuloy mo pong dinirinig ang panalangin ng bawat isa. Salamat na mga kapatiran po ngayon ay nandirito, nakikiisa sa prayer meeting, sa inyong pong gawain. Kayo po ang mga siyang patuloy na magbalik sa kanila ng pagpapala. At maraming salamat po na kailanman kami po ay hindi mo po pinabayaan. At nawa po Panginoon patuloy na sumagana sa buhay ng bawat isa ang inyong pong mga biyaya.
Dalangin ko rin po sa gabing ito, kaligtasan sa Israel ay inyo pong ipagkaloob na sila po ay manampalataya sa aming Panginoong Sus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Igawan mo rin po ang kapayapaan sa Israel. Salamat po, Ama. Nawa, ikaw sa patuloy na mapapurihan, maluwalhati at maparangalan. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Pwede na po ako. Mga kapatid, mga minamahal, verse 11, dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. At ako po ay nagpapasalamat sa pribileyo na nagagamit po sa gawain na dati naman ang hilig ko nga po ay mga makamundong bagay na hilig ko dati ay yumaman at hilig ko rin dati ang kumanta ng mga awiting pagsanglibutan at talagang tunay nga naman na ang kanta ng sanglibutan ito ay memorize, madaling i-memorize pero yung mga hymnals ay hindi natin memorize. Amen. Diba? So, to God be the glory. Sino kaya naka-memorize ng to God be the glory? Pero yung mga awiting pangmundo ay madaling i-memorize. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 11, sabi po dito, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So, pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatan na the pastors. So, sinabi po ng Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Na ang pastor po, ito po ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagbigay, ang Diyos ang siyang naglagay ng pastor. Yun po ang sinabi po dito sa Jeremiah chapter 3 verse 15. At sa buhay po ni Pablo, hindi po siya nangarap na maging apostol. Hindi po siya nangarap na maging alagad ng ating Panginoong Hesus. So si Pablo ay member ng Judaism religion. Si Pablo ay tent maker. Si Pablo ay persecutor. So si Pablo ay hindi siya nangarap na maging apostol. At marami po napakinggan ng mga testimony ng mga pastor na hindi po sila nangarap na maging pastor. Wala yata nangarap na maging pastor at naginusto ang maging pastor. So mga kapatid, mga minamahal, the pastor, malinaw po sinabi po dito sa verse 11 na talagang he gave. So ibinigay talaga ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. So ibig sabihin po mga kapatid na minamahal, verse 11, ay sinasabi po dito sa verse 11, we need spiritual advisor. Kailangan po natin ng payo ng mga talagang ng mga lingkod ng Diyos. We need spiritual advisor. So mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po sa aking pag-aaral, pagtuturo ng Divided Kingdom, ay doon po nakita ko na talagang noon pa man ay talagang kailangan yung spiritual advisor. Hindi lamang ng mga hari. Hindi lamang itong mga hari at nangangailangan ng spiritual advisor. Hindi lamang yung mga pangulo. Hindi lamang yung mga president na yan ang nangangailangan ng spiritual advisor. O yung mga iba't ibang company. Lahat po tayo ay nangangailangan ng spiritual advisor sa buhay natin. Kaya nga po ibinigay dito, sinabi dito na and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors. And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, nandoon po yung pangangailangan. So mga kapatid, nasabi nga po ng Psalm chapter 1 verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So magiging mapalad tayo. Isa sa mga dahilan bakit ibinigay ng Diyos ang mga pastor na ito ay upang sila yung ating pakikinggan. Kapag mayroon tayong mga major decision na gagawin sa ating buhay, kailangan muna nating sumangguni sa ating mga pastor. So, ako po ay kahit ako'y pastor na, nakikinig pa rin po ako sa aking pastor. Sumusunod pa rin ako kay Pastor Sosa. Kung ano man ang itinuro sa akin ni Pastor Sosa dati nung ako'y member pa,
At sabihin na natin hanggang ngayon naman, member pa rin po ako ng Riverview Bible Baptist Church at doon naman po ako galing sa Lemery kay Pastor Sosa. Kung ano man ang itinuro sa akin ni Pastor Sosa na talagang lagi niya akong sinasabihan, ganito Brad. So kung ano man yung itinuro sa akin pagdating sa pananamit, yun po ay sinusunod ko hanggang ngayon. At kahit hindi pa ako pastor, ay yun po ay aking sinusunod. Kung ano man yung sinabi sa akin na pagdating sa pag-aahid ng bigote. So dati ako nagpapatubo ng mga bigote. Malago ito para akong kambing. Pero dahil advice sa akin ni Pastor Sosa na Brad, bilang tayo mga Kristyano na, maaari alisin na natin yung ating mga bigote. Okay po, Pastor. Sige po. So every time na ako pupunta ng bahay-sambahan, prayer meeting or Sunday, so inaahid ko ang aking bigote. Dating malago, pero ngayon hindi nyo siya makikitang malago. Amen po ba? So sinusunod ko po yung advice ng aking pastor na talagang tinuruan niya ako kung paano ako maninindigan bilang isang tunay na Kristiyano. Na sinabi sa akin ng Pastor Sosa na Brad, kung may kukuha sa iyong apay ka sa kasal, so ang sagot mo na lamang ay hindi mo naman yan tinatanggihan, pero iwasan natin na tayo ay magkaroon ng bahagi doon sa mga maling turo. So simula noon, hindi talaga ako umaabay sa mga kasal at hindi ko naman tinatanggihan ang pagiging ninong sa binyag. Di ba? Pero sabi nga ni Pastor sa akin, isagot na lang natin, hindi natin yan tinatanggihan, ihanap mo na lamang ako, ikuha mo na lamang ako ng proxy. Pero huwag ka mag-alala, magbibigay pa rin naman ako ng pakingkim. So yun po yung mga advice na sinabi sa akin ni Pastor Sosa. Kaya simula po noon, napakalaki ko ng pagbabago. So ito yung dahilan bakit kailangan natin ng spiritual advisor. Amen po ba? So, ibinigay po ito ng Diyos, malinaw na talagang kailangan po natin ng spiritual advisor. Kaya bago tayo gumawa ng isang mga major decisions sa buhay natin, sana tayo po'y magtanong muna sa ating mga kapastoran. Blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So okay lamang yan, ang batang tumatakbo. Mahirap naman yung matanda makita yung paulit-ulit tumatakbo. Diba? So okay lang yan. At pamaya-maya mapapagod din yan. So mga kapatid, mga minamahal, so ito po. And then sabi nga po dito sa ating pong binasa, tingnan nyo po ang verse 12. Bakit kailangan natin ng spiritual advisor? Sabi po dito, for the perfecting of the saints. So ang pastor ang ginagamit, isa sa instrumento ng Diyos upang tayo po ay maging mature. Yun po yun, mag-mature. Sapagkat sa totoo lamang po, marami pa talaga tayong hindi alam. Marami pa tayong hindi alam. Sa ating buhay pananampalataya, marami pa tayong hindi alam. Kaya talaga na sinasabi dito sa verse 1 ay, therefore, the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocations wherewith ye are called. Na hinihingi sa atin na tayo ay mamuhay ng nararapat sa pagkatawag sa ating ng ating Diyos. Mamuhay ng nararapat sapagkat tunay na tayo po ay hindi perfect. Marami tayong nagagawang kamalian sa ating pong buhay. Walang perfect. Diba? Kahit pastor, nagkakamali pa rin. Pero yun po, ibinigay pa rin ito ng Diyos, and I will give you pastors according to my heart. So nais ng Diyos na tayo ay maging mature, maging perfect, maging sakdal. So yun po yung dahilan bakit ibinigay ang kapastoran. Amen po ba? So for the perfecting of the saints. So, and then sabi po dito, for the work of the ministry. For the work of the ministry. So, mga kapatid, mga minamahal, nandyan ang lingkod ng Diyos o nandyan ang kapastoran, siya po yung maglalagay sa atin sa ministry. Dati, hindi naman ako na-attend ng prayer meeting. Pero sabi ni Pastor sa akin, Brad, may gagawin ka ba?
ng Miyerkules? Maluwag ka ba ang schedule mo sa Miyerkules? Maluwag naman po, Pastor. Bakit po? Pwede mo ba akong tulungan? Akala ko kung ano ng tulong yung hinihingi sa akin. Sabi ko, kaya ako naman, gusto lang din naman makatulong. O sige po, ano po ba yun? Pwede bang ikaw yung maging MC? Nagulat ako, MC? Ano po yun? Ano ba MC? Di ba? So, ha? Masters of Ceremony. So yun po, na MC or moderator, parang gano'n, di ba? So, binigay sa akin ng pastor yung program, o ito Brad yung program, ikaw maghahawak. So, noon ako'y tinatawag yung pastor na gano'n nga, nilalagay sa ministry, laging tanong ko, ba't ako? Bakit ako? So yun lamang ang sinasabi ko sa aking sarili, bakit ako, bakit ako? Pero tinanggap ko. O sige po, Pastor, pupunta po ako, aattend po ako ng prayer meeting. Okay? So yun po, umatid ako ng prayer meeting at inilagay nga ako sa ministry, sa pagiging MC or pagiging moderator. So kapag every time na ako tinatawag ni Pastor, oh Brad, ikaw muna scripture reading. Bakit ako? So yun lang yung sinasabi ko sa aking sarili, bakit ako, ba't ako? Di ba? Brad, ikaw muna ang opening prayer. Ba't ako? Ay, ang dami naman dito mga datihan na mga kalalakihan. So, for the work of the ministry. So, bakit nandito ang pastor? Bakit ibinigay ng Diyos? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Sapagkat kami nga po mga kapastoran, patanda na eh. Diba? Patanda na kami. So, ang gagamitin naman ay yung mga bata pa. Kaya tinitrain for the work of the ministry. At hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam, baka next week wala na ako dito. So, sino ang magpapatuloy ng gawain? So, yung po, for the work of the ministry, minsan tumanggi ako. Minsan nagdahilan ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, hindi ko makaka-attend ngayon ng prayer meeting. Sabi ko, pero yung aking lakad, sabi ko, mayroon lang akong lalakarin. Pero unofficial yon, yung aking lalakarin, na talagang hindi siya mahalaga. Sa madaling salita, hindi mahalaga ang aking pupuntahan. So, pumunta ako sa aking kaibigan, gabing-gabi na, mga alas 6 ng gabi, umuulan pa noon. At ngayon, nung pagpunta ko sa aking kaibigan, nakita ko siya, natagpuan ko siya sa gitna ng daan. At tulalang-tulala siya. May hawak siyang kutsilyo, nagkatitigan kami. Buti na lang talaga nandun ang pag-iingat ng Panginoon, nakilala niya kung sino ako. Siya'y talagang lasing na lasing nung gabing yon. Eh kaya pala nasa gitna ng daan, meron siyang hinahabol at gusto niyang saksakin. So yun yung pag-iingat. Hindi unauthorized or unofficial yung lakad ko. Di ba? Unofficial, hindi naman talaga mahalaga. Pero yun pa rin, ganun pa rin, iningatan po ako ng Panginoon. At kami, dumaan pa sa sagingan, na ako'y nasa unahan niya, hindi pa rin niya binibitawan ng kutsilyo. Pero kung wala ang pag-iingat ng Panginoon, malamang, wala na po ako dito. So yun po, for the work of the ministry. Kaya, kung kayo man po, so marami dito, nagugulat na lamang kapag na-assign na magturo. Tama ba? Diba? So, si Pastor talaga, sinusurpresa ako eh. So, nagugulat. So, ganun pa man, yan po ay pribilehiyo sa inyo, sa ating lahat, na tayo ay mailagay sa ministry. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Upang patatagin ang katawan ni Kristo. Tayo po ang katawan ni Kristo. We are the body of Christ. Aminin po natin na talagang tayo naman po ay hindi pa ganun katibay. At kung inaakala natin matibay na tayo, malakas na tayo, kailanman ay huwag natin sasabihin tayo matibay or malakas. Ang paalala sa atin ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Kung iniisip natin tayo nakatayo, malakas, matibay, mag-ingat tayo, baka tayo ang bumagsak o mabuwal. So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung mga dahilan bakit ibinigay ng Diyos
ang mga kapastoran. So we need spiritual advisor. Kaya sana ay makita natin ang kahalagahan ng mga ito at tunay kung inyo pong babasahin ang Bible doon po sa Old Testament dahil sa hindi nila pakikinig doon sa mga propeta, doon sa mga spiritual advisor na ibinigay ng Diyos. So ano nangyari sa kanilang buhay? So napahamak sila. Kaya napakasarap din po talagang basahin ng Old Testament. So yun po yung pinakita sa akin ng Diyos ng Panginoon doon po sa divided kingdom. Lagi naman nandoon ang mga propeta, lagi nandoon ang mga lingkod ng Diyos. Pero kaya lang talagang hindi pinakinggan ng mga haring ito. At kung mayroon mga haring nakinig, iilan po. So yun po yung una, we need spiritual advisor. Pangalawa po, ang sabi pa rin po dito sa verse 13, verse 3 pa rin, sabi po dito, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So mga kapatid, mga minamahal, then 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measures of the stature of the fullness of Christ. So mga kapatid, mga minamahal, we need also scriptures application. We need also scriptures applications. So mga kapatid, ang mga pastor pong ito ay walang ibang itinuturo kundi salita ng Diyos. Kapag pumupunta sa mga tahanan, laging ang dala ay Bible. Laging ay tinuturo ay salita ng Diyos. So mga kapatid, hindi tayo magmamature at hindi tayo magiging kagamit-gamit sa ministry, hindi tayo titibay kung hindi po natin i-apply ang salita ng Diyos. Ang sabi ng James chapter 1 verse 22, James chapter 1 verse 22, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Maging tagatupad po tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. Sa school, kung kayo po ay pumapasok lamang sa school at hindi naman kayo nakikinig at hindi nyo naman ginagawa ang tinuturo ng teacher, hindi naman teacher ang niluloko ninyo, kundi sarili ninyo, natin. Di ba? Sino ba ang babagsak? Ang teacher ba? Ang teacher, kahit mayroong bumagsak na estudyante, so sweldo pa rin yan. Yun po yun. Tuloy ang sweldo ng teacher kahit bakasyon na. Kaya yung hindi natin pakikinig sa teacher, yung hindi natin pagsunod sa teacher, ang ating dinadaya ay ang ating sarili. So mga kapatid, mga minamahal, we need scriptures applications. I-apply natin ang salita ng Diyos sapagkat if we do not apply the Word of God, we deceive our own selves. We deceive our own selves. Without applications of the Word of God, we deceive our own selves. Tandaan po natin, sarili po natin ang ating niloloko, ang ating dinadaya. Hindi ang pastor, hindi ang ating mga kapatiran, hindi si Brother Luis, hindi si Brother Jason, hindi si Brother Edwin, kundi ang ating sarili. So we deceive our own selves without scriptures applications. Amen po ba? And then without scriptures applications, we destroy our life, our future. Ang sinisira natin ay ang ating buhay, ang ating kinabukasan. Madalas ko pong sinasabi sa inyo, maraming mga kapatiran, maraming Kristiyano, hindi sumusunod sa salita ng Diyos, hindi nakikinig sa mga kapasturan, hindi ina-apply ang salita ng Diyos. Ano ang buhay nila? Umaasa silang gaganda ang buhay nila, pero wala namang ginagawang pagsunod, wala namang ginagawa para sa ating Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, ang isang maliit na bagay na ginawa natin para sa Diyos kay Kristo, malaki ang kapalit nito. Malaki. Kaya
Nakita ko na yan sa ibang kapatiran na dating mahirap ang buhay, dati rin namang walang-wala. Pero sila po'y dahil gumagawa sa gawain ng Diyos ni Kristo, na talagang sila po'y nagiging kagamit-gamit kay Kristo, napakalaki ng ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Malaki po ang ginawa. Kaya ang lahat na maliit na bagay na ginagawa natin para sa Diyos, ang kapalit po nito'y malaking bagay sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot lamang po talagang makita yung mga matatagal ng Kristiyano, bakit walang pagbabago sa kanilang buhay? Sapagkat hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos. Wala silang application. Kasi useless ang mga pastor, useless ang salita ng Diyos kung walang application sa ating buhay. So, malinaw po sinabi dyan sa James chapter 1, verse 22, "But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." So mga kapatid, mga minamahal, without scriptures applications, we deceive ourselves, we destroy our life and our future. So nakita ko po doon sa Lemery, yung mga hindi talaga sumusunod. Hirap pa rin ang buhay nila. Pero nakita ko rin naman yung mga masunurin sa salita ng Diyos. Yung nakikinig lagi sa mga payo ni Pastor Sosa, ay talaga naging maganda ang kanilang buhay. Yung mga laking mga young people doon, yung mga bata doon, laking Sunday school, yung mga bata na talaga ngayon ay professional. So yun nga, na last year ay pinasal sina Brother Jared, Sister Isa, yung po yung mga laking Sunday school. Sabihin na natin mga kasididad ni Teo, ang mga batang iyon. And then sina Brother Robert, Sister Misette, laki yung Sunday school ang mga yon. Pero ano yung buhay nila ngayon? Sila yung mga professional. So nakinig sa advice ni Pastor at sinunod ang salita ng Diyos. So without scriptures applications, mga kapatid, we depart from God's blessings. Tayo mismo ang lumalayo sa biyaya o blessings ng Diyos, na dapat sana'y tayo pagpapalain. Pero dahil hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, hahanap ang Diyos ng mga tao na talagang susunod sa Kanya upang itong mga tao ito ang i-bless. So mga kapatid, mga minamahal, we depart from God's blessings kung hindi natin i-apply ang salita ng Diyos, kung hindi tayo makikinig sa ating mga spiritual advisor. So napakahalaga po. So mahalaga sa Diyos na talagang pakinggan ang kanyang mga sinugo. Mahalaga sa Diyos na pakinggan ang kanyang mga pinadala. Kaya dito po sa Bible, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, noon sinusugo niya ang mga propeta, yung mga lingkod ng Diyos, sina Prophet Elijah, Prophet Elisha, sina Prophet Daniel, sina Prophet Nathan. So sinusugo, sina Noah. Lahat ng mga yan talagang ipinangaral ang salita ng Diyos. At marami sa mga tao noon talagang hindi nakinig. Nung panahon na lamang ni Noah, 100 years nangaral si Noah. Yun yung grace period na ibinigay ng Diyos sa kanila. Para balang araw walang may susumbat ang mga taong ito. Isa pa sa napansin ko doon sa pag-aaral namin sa Divided Kingdom, kahit wicked yung hari, ang haba ng kanilang paghahari. So bakit tumagal? Bakit hinayaan ng Diyos na talagang alam naman ng Diyos wicked itong taong ito, itong hari ito masama, na talaga ang ginagawa yung mga kasalanan, kasamaan. Pero bakit pinahaba ng Diyos yung paghahari? So isa sa mga nakita ko po doon, para balang araw kapag dumating ang Great White Throne Judgment, wala silang may susumbat sa Diyos. Na ipapakita ng Diyos sa kanila kung gaano kahaba yung pasensya ng Diyos sa kanila. So mga kapatid, hindi totoo na kapag ang masamang damo, mahaba buhay.
Hindi totoo yun. Diba? Na kaya mahaba ang buhay ng tao, kaya tumatagal sila dahil yun po yung grace period na ibinibigay ng Diyos. Upang sila po ay magsisit, magbago. Binibigyan sila ng chance na magbago ng ating Diyos. Kaya sa ating pong buhay, ganoon din po. Kung bakit talagang hindi pa bumabalik ang Panginoon, dahil binibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon ang mga taong maligtas. Binibigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon magsisi sa kanilang mga kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, pribilehiyo na tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. Pribilehiyo na tayo ay nasa ministry. Last, verse 13 and 14, sabi po dito, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measures of the statures of the fullness of Christ, 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the spirit of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Last, mga kapatid, mga minamahal, we need seriousness in our assignment. So marami sa mga Kristiyano ngayon hindi seryoso. Marami sa mga Kristiyano ngayon hindi nagiging tapat sa ministry. Hindi nagiging seryoso sa paglilingkod kay Kristo. Maraming ganong Kristiyano na talagang baliwala sa kanila, na nagiging, sabi nga ng ibang Kristiyano, tradition ang pagsamba. Nagiging routine ang pagsamba. Na talagang kung wala ka lang magagawa sa kanilang mga tahanan, pupunta sa church, sasamba. So mga kapatid, mga minamahal, we need seriousness in our assignment. Maging seryoso tayo sa ating ginagawa sapagkat si Kristo ay seryoso sa pagliligtas sa atin. Si Kristo ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen po ba? Kapag sinabi ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seryoso po ang Panginoon doon, na all these things shall be added unto you. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. So tapat ang Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. At sabi nga po sa Malakay 3:10, di ba? Tingnan nga natin ang Malakay 3:10. Sumalakay. Okay. So masabi po ng Malakay 3:10 ay talagang, kung sinabi po diyan, sabi pa nga dyan, prove me now. Diba? Subukan mo ako ngayon. So yan ang sabi ng ating Panginoon, prove me now, hear me, saith the Lord. So talagang seryoso po ang ating Diyos, tapat po ang ating Diyos. Kaya tayo bilang mga tumanggap kay Kristo, maging tapat po tayo sa Kanya. Bring ye all that tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now, hear me, saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Kaya ito po, dalawang Monday ko nang tinuturuan ang aking magulang, ang aking mga pamangkin sa Rosillo. Kasi ayaw ko pong maghirap sila eh. Ayaw kong na sila sa ngayon ay meron silang pinagkakakitaan. Magandang pagkita, nasa bahay lamang, nag-aaral, kumikita. Uupo sa cellphone, kumikita. Itinuro ko po ito sa kanila sapagkat nais ko nga po na sila ay pagpalain ng Panginoon. At kung hindi ko po ito ituturo sa kanila, sabi nga ng isang pastor, ninanakaw natin yung pagpapala sa mga kapatiran kung tayo matatakot na ito ay ituro sa kanila. So mga kapatid, mga minamahal, kailangan po maging seryoso tayo doon sa mga utos ng Diyos sa atin. Maging tapat tayo sa pagsunod. At dinaanan din po namin yung Matthew 6:24
nitong last Monday, nung ako po'y nag-Bible study sa aking mga pamangkin at sa aking ina. Nasabi ng Matthew 6:24, no man can serve two masters. Kasi nalulungkot ako sa aking inay, na ang inay ko kapag Miyerkules, nandoon sa malaking simbahan. Kapag Sunday, nandoon kina Pastor Ernie. At itinuro ko sa aking mga pamangkin na yun nga, no man can serve two master. Kaya kung ikaw ay kinukuhang abay sa kasal, matuto tayong sumagot ng nay or hindi pwede. Di ba? Kung ikaw ay mag-aanak sa binyag, sabihin mo na lamang na hindi mo yan tinatanggihan. Ihanap ka na lamang ng proxy. So itinuro ko po yon sa aking mga pamangkin na huwag nang pumasok pa doon sa mga malalaking simbahang ito. Kasi ang sabi ng Bible, depart from iniquity. Depart from all appearance of evil. So, lumayo tayo. Huwag tayong makiisa, huwag tayong makibahagi doon sa mga gawa ng kaaway. So, no man can serve two masters. Itinuro ko sa aking mga pamangkin na tayo bilang mga Kristiyano na huwag na tayong umawit pa ng mga awiting makamundo. Naalala pa sa akin ng aking mga pamangkin nung ako hindi pa Kristiyano. Na ang ninong, dati kapag naglilinis ng bahay, yan ang mga pinapatugtog. Yung mga Made in Love, mga air supply, mga eraser heads, parokya ni Edgar, yan ang pinapatugtog ng ninong. Kapag ang ninong ay nagiinom dati, yan, naalala pa nila yung aking mga pinapatugtog dati. At sinasabi ko nga sa kanila, dati yon, nung ako ay hindi pa Kristiyano. Kaya tinuturo ko po sa kanila na kung ikaw ay Kristiyano, umaawit ng awiting maka-Diyos, no man can serve two masters. So, umaawit ka ng awiting pangmundo. So, anong ginagawa natin? Ibig sabihin, kung tayo umaawit ng awiting pangmundo at awiting maka-Diyos, naglilingkod tayo sa dalawang Panginoon. So I pray na talagang ang aking mga pamangkin, in-encourage ko yung dalawang pang pamangkin na sila ay magpabaptize. So kahit sila yung na-Bible study na ni Pastor Ernie nung Sunday ng gabi, bin-Bible study ko pa ulit nung Lunes ng umaga. Mas mabuti na yon na talagang maluto sa salita ng Diyos. Mas mabuti na ang sumobra, huwag lamang ang magkulang sa salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, we need seriousness in our assignment. Sapagkat kung hindi tayo seryoso, tingnan po natin ang Ephesians chapter 4. Balikan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 4. Kung hindi po tayo seryoso, hindi tayo tapat sa ating tungkulin, sa ating paglilingkod, sa ministry, kung hindi po tayo tapat. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 30. Tingnan niyo po yung Bible. Ephesians chapter 4 verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ang Diyos po nalulungkot din, napipighati. Kapag nakikita ng Diyos na ang kanyang mga anak ay hindi seryoso at hindi nagiging tapat sa paglilingkod sa ministry, napipighati, nalulungkot. Kasi tayo po, kung tayo ay nalulungkot, ganun din po ang Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kung ano yung ating nararamdaman, iyon din po ang nararamdaman ng ating Diyos. Kung tayo ay nasasaktan din po ang ating Diyos. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed. Huwag nating bigyan ng kalungkutan, kapighatian, ang banal na Espiritu. Every time na tayo gagawa ng kasalanan, nalulungkot ang banal na Espiritu. Every time na hindi tayo nag-share ng kaligtasan, napipighati ang banal na Espiritu. Kasi hindi niya nagagawa yung trabaho ng banal na Espiritu na magligtas.
So yun po mga kapatid, mga minamahal, kung hindi tayo seryoso sa ating ginagawa, hindi tayo nagiging tapat, napipighati, nalulungkot ang ating Diyos. Grieve not the Holy Spirit. At kung hindi rin po tayo tapat, balikan po natin ang Jeremiah 3:12. At hindi tayo seryoso sa ating paglilingkod. Jeremiah chapter 3 verse 12, balikan po natin. Ang sabi po ng verse 12, "Go and proclaim these words toward the north and say, Return, thou backsliding Israel." Maraming Kristiyano ngayon backslider. Diba? "Saith the Lord, and I will not cause mine anger to fall upon you, for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever." Kung hindi po tayo magiging tapat at hindi tayo magiging seryoso, masunurin sa Diyos kay Kristo, God will anger with us. So magagalit po ang Diyos sa atin. Ang Diyos po ay nagagalit din. Tayo lang ba marunong magalit? Tayo lang ba? Diba? Ang Diyos po ay nagagalit din. So tingnan po natin Exodus chapter 4 verse 14. Exodus chapter 4 verse 14. At tingnan nyo na lamang po yung nangyari sa Sodom at Gomorrah. Sodom at Gomorrah, dahil talamak ang mga kabaklaan sa Sodom at Gomorrah, ibinuhos ng Diyos yung apoy at tinubok ang Sodom at Gomorrah sa apoy. So yun po yung tanda ng puot or galit ng ating Diyos. So Exodus chapter 4 verse 14, nandiyan na ba kayo sa amen? So sabi po ng Exodus chapter 4, verse 14, "And the anger of the Lord was kindled against Moses." Kaya tunay po na talaga ang Diyos naman yung mapagmahal, maawain, pero nagagalit din po ang Diyos. So sa ating panahon, mararanasan natin ang galit ng Diyos. Paano? Punta natin 1 Corinthians chapter 11, 29-30. 1 Corinthians chapter 11, 29-30. Kaya napakahalaga na tayo po'y maging seryoso, maging tapat sa ating pong paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Sabi po ng 29 and 30, "For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnations to himself, not discerning the Lord's body." 30, "For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep." So dahil sa galit ng Diyos, minsan bakit tayo mahina at nagkakasakit, yun po yung dahil sa kanyang galit. Dahil sa ating kasalanan. Dahil sa tayo ay hindi seryoso at hindi tayo nagiging tapat sa ating pong paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Ito po yung nasubukan na ni Brother Marlon. Diba? Itong 1 Corinthians chapter 11 verse 29 and 30. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag sana natin laging isipin na ang Diyos ay mapagmahal. Tama naman, ang Diyos ay mapagmahal, maawain. Pero hindi ito license para tayo ay sumuway sa kanyang mga utos. Hindi ito license para hindi tayo maging seryoso at hindi maging tapat sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Nais ng Diyos na ang mga Kristiyano, ang kanyang mga anak, ay maging seryoso at tapat sa paglilingkod sa ministry. Amen po ba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang we need spiritual advisor, we need scriptures applications, and we need seriousness in our assignment. Maging seryoso at tapat sa ating tungkulin sa Diyos. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito.
sa inyong pong banal na salita na nahayag. Nawa ito po ay tumimot sa puso't isipan ng bawat isa. Salamat na kami po'y patuloy mo pong pinapaalalahanan. Tinuturuan mo po kami na maging seryoso kami sa aming pong paglilingkod. Maging tapat kami sa aming pong paglilingkod sa iyo. Nawa po, Panginoon, patuloy na maging kagalakan sa aming pong puso ang patuloy na sundin ang iyong pong kalooban. Salamat po sa mga mensahe, salamat sa mga kapatiran na nandirito ngayon. Nawa po, Panginoon, kami po ay maging mabuting halimbawa sa aming pong kapwa at laging makita sa amin na kami po ay mayroong Kristo at kami po ay naglilingkod na ngayon sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Salamat po at salamat sa buhay po ng mga kapastoran. Tunay na pangangaral ay hindi po madali sapagkat kailangan na ang aming pong pinapangaral ay makita sa aming pong buhay. Sapagkat kung kami po ay hindi lalakad ayon sa iyong kalooban, sino ang makikinig sa amin? Kahit anong galing namin sa aming pong pangangaral, kung ang aming pong buhay ay hindi kinakikitaan ng mabuting halimbawa, kung ang aming buhay ay talagang hindi kinakikitaan ng mabuti, walang sino man ang maaakay. Kaya salamat po. Dalangin ko na patuloy mo po kami samahan at gabayan sa aming pong paglilingkod. Ilayo mo po kami sa anumang gawa ng kaaway, Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami at pakalinisin. At nawa po, Panginoon, hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, matagpuan po kami na matapat at seryoso na naglilingkod sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.